Alright, welcome back. Nandito naman po muli ang yung lingkod, Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. So kung hindi pa kayo nakasubscribe mga ka-Johnny, mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa mga OLA reviews, OLA update, at sa mga OLA events na nagaganap sa atin dito sa channel natin. Kaya na-update po kayo ngayon dahil meron ako mga nakita na mga post sa FB, no, mga ka-Johnny, na tinatanong kung ano raw po yung Garnet Collection Agency at International, sabi nga. So mga ka-Johnny, nag-research ako ng paunti-unti kanina, hinanap ko dahil wala po silang page sa FB, no? Wala silang FB page or FB group, mga ka-Johnny, dahil yung Garnet na sinasabi nila is dito raw ibinenta ng mga OLA yung ating mga utang, kumbaga yung mga balanse at mga hindi nabayaran, mga ka-Johnny. At si Garnet ay binili ito, kumbaga bibiling ko kung magkano yung utang ng tao na yan at sila nang bahalang maningil sa atin. Yung mga collection agencies is ganyan ang style po, mga ka-Johnny. Parang yung sa akin nangyari sa Iyon, yun nga lang kagandahan sa Iyon, yung collection agency is hindi naman ako siningil ng sobra-sobra, kundi yung natirang balance ko lamang. Kaya nabayaran ko yun nang hindi ako gaanong nahirapan. Unlike sa ibang collection agencies na bibilhin pero merong kasamang mga patubo at doble-doble rin. Para katulad sa ibang mga collection agencies na sinasabi nila na binibili at binibigay ng mga online lending. So ito po si Garnet, pakita ko sa inyo. Ayan, nakita ko siya sa website. Siyempre, si paring Google kasama natin sa pagre-research. So ito yung sinasabi doon sa website, mga ka-Johnny. Garnet, International Purchase and Collection of Debt Portfolios. We offer fintech solutions for financial companies and e-commerce businesses founded in 2009. So, matagal na silang nag-operate, mga ka-Johnny, for international purchases. So, mga ka-Johnny, nandito na po sila sa Pilipinas at bumibili ng mga utang na hindi nabayaran dito sa mga online lending na mga nahiraman natin, mga ka-Johnny. So, tinignan ko pa yung ibang mga iba nila mga partners. So ito yung mga nakalagay sa mga partner nila sa iba't ibang bansa siguro to, o sa kung saan mang bansa nila naging piniling mga online lending o mga lending companies. Ito yung isa, yung Winance, Cream Finance, Digital Finance, Freedom Finance, si RoboCash, Sun Finance. So syempre si RoboCash, ano ba yan? Yung dating pangalan ng Digido. Ibig sabihin, gumagana pa si Digido hanggang ngayon, mga ka-Johnny, diba? So, active pa yan, pero hindi nga lang katulad ni Digido na pinatan sa online lending. Alam ko si RoboCash gumagana ito bilang isang lending company, mga ka-Johnny. Diba, ang daming report at complaints ito na nangaharas at syempre dyan nagmula si Digido, kaya malakas din ang pagpato ng interest at malaki ng pato ng interest. At sino ba mga kapatid ni Digido? Si OLP, si Pinbro, si Piso Ready. Lahat yan, kung nakatanggap kayo ng mga nanggaling na text or email sa inyo na ibinenta na o ipinasa na ng kanilang OLA yung mga remaining balance o outstanding balance natin kay Garnet, hindi natin alam kung ano ang gagawin ng collection agency na ito, mga ka-Johnny. Sa totoo lang, medyo bago lang din sa pandemic ko kasi may ilang bansa itong napasok na, like Thailand, India yata, something ganun. Basta something, iba-ibang bansa na po yung napuntahan nila o na gawing partner na po ng kanilang institution o ng kanilang collection agency, mga ka-Johnny. So yun lang yung pagkakaalam ko ngayon, pero di pa natin sure kung ano ang mga gagawin ng collection agency na ito na Garnet sa ating mga borrower, kung magiging parehas ba sila ng OLA na nangaharas o alam ba nila yung nangyayari dito sa Pilipinas dito sa mga online lending loan sharks, kung alam ba nila yung proseso ng mga binili nilang mga utang natin, tapos sila bumili, bahala sila magpatubo kung anong proseso ang gagawin nila para makasingil sila ng utang, dahil binili nila yung utang natin, sila ang maniningil ngayon sa atin. So alam ba nila yung mga rights or mga law, mga batas natin dito sa Pilipinas about sa unfair debt collection practices? Hindi ko rin alam kung anong gagawin nito. Kaya kung maaari, sana pagka nagkaroon kayo ng experience dito, kung sakali may mag-text sa inyo ng Garnet, siguro dapat pag-aralan mo natin maigi bago tayo magkaroon ng conclusion kung ito ba ay talagang legit ng SEC na meron silang
connection dito para malaman natin kung rehistrado ba dito sa Pilipinas yung Garnet International Purchase and Collection Debt Portfolios, mga kadyani. So, yun mga kadyani, isa lang ito sa pag-uusapan natin. Ngayon, ang payo ko naman sa inyo, dahil lagi ko nakikita kung ano yung problema lagi na sa comment section ko, yung pupuntahan ba ako sa bahay, pupuntahan po ba ako sa barangay ng mga online lending na ito, ng mga agent, ng mga field visitation. Mga kadyani, lamang na lamang kayo sa karapatan pag pinuntahan kayo sa bahay ninyo o sa barangay ninyo. Pag kayo matakot, wag kayo masyado stress o depressed pag pinuntahan kayo. Lamang na lamang kayo dyan kasi hindi kayo pwedeng guluhin ng mga agent pag pinuntahan kayo sa bahay ninyo. Kasi nga, once na nanggulo yan sa inyo, may karapatan kayong ipakulong yung agent na yon, dalhin nyo sa barangay, dalhin nyo sa PNP. Pwede nyo kasuhan ng alarm and scandal. Di ba mga kadyani? Kasi nga, nag-i-skandalo na, pinapahiya na kayo. Pasok na lahat yan sa unfair debt collections. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong matakot kung puntahan kayo, sasampahan kayo ng kaso sa small claims court o sa small claims case. Mas maganda nga yun, magharap-harap kasi legal settlement. Mas lamang kayo dahil pag hinamon kayo ng legal settlement ng mga agent o ng mga ulan ninyo na magpupunta sa small claims court, sigurado ang bagsak niyan, babayaran nyo lang yung utang nyo at kaunting tubo. Parang sa akin, sabihin ko, ako, nakapag-usap ako doon sa agent, doon sa field collector o doon sa third collection party. Ano nangyari? Binayaran ko yung remaining balance ko. Pero paunti-unti, hindi pa rin yung talagang as in gusto nila na isang buhos lang kasi nga 9,000 pa yon. Unti-unti ko yan, 1,500, 1,500, 1,500 hanggang sa umunti, nung kinaya ko ng bayaran, binayaran ko na. Kaya sabi ko sa inyo mga kadyani, huwag kayong matatakot, huwag kayong kakabahan, kalma lang kayo kapag pinuntahan kayo sa bahay. Ngayon, kung guguluhin niya kayo, kung mag-iskandalo sa inyo, tandaan ninyo, lamang na lamang kayo sa batas. Pwede nyo kasuhan yung agent, pati na rin yung kumpanyang ma-under sa kanila, o yung under ng agent na pumunta na yan. Kunwari, si DJ do, pinuntahan kayo, ginulo kayo, pinahiya kayo sa kapitbahay nyo, sumigaw na may utang to, di ba magbayad, ang scam ito. So, di ba mga kadyani, lamang kayo ron eh. Lamang tayo sa batas. Kaya huwag kayong kabahan kung saan pupuntahan kayo sa mga bahay nyo o sa barangay ninyo ng mga agent na yan. At doon lang kayo makipag-usap. Kung ayaw nyo sa barangay, dahil nyo sa PNP, mas maganda. Para may record yung pag-uusap ninyo. So yun mga kadyani, ito ang yung lingkod ka, Johnny, ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang wala.